Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi J. Zumo Jr., Lodi J. C. M. Pete, Lodi Kauri Paz, Lodi Yep Sky Anor, Lodi Anthony Soani, Lodi Tidie, Lodi Adelo Tapales, Lodi Carmelita Consot ng Ozames, Lodi Japs, Lodi Mark Anthony Rones, Lodi Abu M. Mar, Lodi Joey Mon Daido. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-12 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang isang tao na dahan-daang nagsasali ng tsaa sa tasa, ang mainit na likido ay maingat na umaagos habang bahagyang umuusok sa malamig na hangin. Tahimik niyang inangat ang tasa ng tsaa, ang singaw nito'y marahang umaakyat habang dinala niya ito palapit sa kanyang labi. At ito ay marahang hinigop ni Dongbang Chanho, ang mga matay nakapikit habang dinarama ang init ng tsaa. At pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin sa unahan, ang mga matay matalim ngunit nananatiling kalmado. At sinabi niya, sa ayos mong yan. Mukha ka ng ibang tao. Song Baek. At makikita siya na nakatayo sa unahan, tuwid ang tindig, tahimik, at nakatingin lamang kay Dongbang Chanho, at ilang sandali pa. Dahan-dahan siyang lumuhod, ibinaba ang ulo bilang paggalang, at sinabi, nagbibigay pugay po ako sa pinuno ng tahanan. Sinabi sa kanya ni Dongbang Chanho, ang boses ay kalmado ngunit may bahagyang bigat, naging pabaya ako mula nang kupkupin kita, hindi ko man lang napansin kung gaano ka nakalaki. Habang nakatungo ang ulo ng ating bida sumagot naman siya na hindi po, lubos po akong nagpapasalamat dahil kinupkup niyo ako bilang isang ulila na walang mapuntahan. Humihingi lang po ako ng paumanhin dahil nagdulot ako ng matinding pag-aalala dahil sa mga huling nangyari. Tahimik siyang pinagmasdan ni Dongbang Chanho, ang mga mata ay nakaton sa kanya ngunit may halong pagninilay. At sinabi niya, bahagyang tumigil bago magsalita, ako. Dagdag pa nito sa kanya, na marami akong kaaway. Nanlaki ang mga mata ng ating bida sa narinig. Bahagyang napaangat ang tingin habang pilit inuunawa ang bigat ng sinabi. Sinabi pa sa kanya ni Dongbang Chanho, ang tinig ay kalmado ngunit mabigat na kapag nasa posisyon ka na katulad ng sa akin, hindi talaga maiiwasan ang magkaroon ng mga kaaway. Ang protektahan ng sarili ko sa mga kaaway na iyon ay sapat na para mapagod ako. Bukod pa doon, kailangan ko ring protektahan si Rimei. Muling tumingin sa kanya ng seryoso. At sinabi na naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Makikita ang kanyang mukha na may pawis sa pisngi na napalaki ng mata habang sinabi pa sa kanya ni Dongbang Chanho na ibig sabihin, hindi na rin kita kayang protektahan pa. At kinuha nito ang aklat na sinasabi pa sa loob ng 3 araw, aalis si Moyang kasama ang isang bagong grupo. Sumama ka sa kanya. Makikita naman ang gigil sa mukha ng ating bida na sinabi niya na susunod po ako. Dagdag pa niya habang napatikom ng kamao ng mahigpit na nanginginig na susunod po ako sa inyong utos. At ilang sandali pa ay sumapit na ang gabi. Makikita ang ating bida na tahimik na naglalakad sa loob ng bakuran, mabagal ang mga hakbang at mabigat ang iniisip, habang ang katahimikan ng gabi ay sumasabay sa kanyang pag-iisa at pagninilay sa mga nangyari sa araw na iyon. Makikita na tahimik lang siyang nakatingin sa harap, hindi gumagalaw. At naiisip niya ang sinabi sa kanya ni Dongbang Chanho na maiintindihan mo rin pagdating mo roon. Kung gaano kasama at kasuklam-suklam ang mga tao. Dagdag pa niya sa kanya na kailangang patayin ang mga kasuklam-suklam na nilalang na yon. Balik sa kanya na may seryosong mga tingin na sinabi sa kanyang sarili na alam ko kung gaano kasama ang mga tao. Humigpit ang kanyang kamao, at bahagyang umalpas ang kaunting enerhiya mula sa kanyang katawan, kontrolado ngunit ramdam ang bigat nito sa paligid. Pagkatapos ay mariin niyang sinabi sa sarili, pero wala akong balak mamatay. Nagpatuloy siya sa paglalakad, mabagal ngunit tiyak ang mga hakbang sa gitna ng bakuran na nalulunod sa dilim ng gabi. Mahina niyang sinabi sa sarili, kahit na maging, isa pa akong halimaw. Mula sa kanyang unahan, makikita ang isang anino ng babae na nakatayo ng tahimik, tila matagal na siyang hinihintay. May maamong mukha niyang pinagmasdan ito ng tahimik. At sa kanyang isip, habang tahimik siyang nakatayo at pinagmamasdan ang babae, mahina niyang nasabi sa isip na Rimei. At sinabi sa kanya ni Rimei habang makikita ang konkretong bakod na Songga. Agad siyang niyakap ni Rimei, ang yakap ay mahigpit ngunit mahinahon, na para bang sinasabi na hindi siya nag-iisa sa gitna ng lahat ng bigat na kanyang dala.
Habang yakap siya, mahina nitong sinabi, ngayon. Anong gagawin natin? Umalis sa pagkakayakap si Rimei at dahan-daang hinawakan ang kanyang braso, maingat ngunit may bigat ang hawak. Tahimik niya itong tiningnan, ang mga matay kalmado ngunit seryoso, na para bang sinusubukang basahin ang iniisip niya. Habang hawak pa rin siya sa braso, napayuko si Rimei, ang noo niya ay bahagyang nakasandal sa kanyang dibdib, at ang mga matay mariing nakapikit na para bang pinipigilan ang bigat ng emosyon. Sa tahimik ngunit nanginginig na tinig, sinabi niya, magsalita ka naman. Tumingin ang bida kay Rimei, ang mga matay kalmado ngunit mabigat ang bigkas ng damdamin. Mahina ngunit malinaw niyang sinabi, Rimei, huwag mong gawin ito. Magkapatid na tayo ngayon. Tumingin si Rimei sa kanya, ang mga matay kalmado ngunit may desisyong nakapaloob. At marahan niyang sinabi, sige kung ganoon, tara na. Bahagyang nagulat ang bida, hindi inaasahan ang diretsyong sinabi ni Rimei. Maikling tanong niya, ano? May desperasyon sa boses ni Rimei habang hawak pa rin ang braso niya. Songga, umalis na tayo, sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa atin, kung saan pwede tayong mamuhay ng magkasama. Dagdag pa ni Rimei, mas nanginginig ang boses ngunit mas mariin ang pakiusap, na para hindi mo na kailangang mabuhay sa gitna ng karahasan. At pagkatapos magsalita ni Rimei, tahimik na kinuha ni Songga ang kamay nito. Nakatingin si Rimei sa kanya, ang mga matay bahagyang kumikislap sa emosyon habang mahina niyang binigkas, Songga. Hawak ng ating bida ang kanyang kamay na sinabi niya na Rimei. Patawarin mo ako, na makikita ang kanilang mga anino sa loob ng bakuran. At lumipas ang ilang araw. Makikita ang anino ng ating bida sa harapan ng isang bahay na nakatayo. Bahagyang lumapit ang ating bida sa pintuan ng tahimik, ang mga hakbang ay mabagal at maingat. Ibinaba niya ang tingin, saglit na nanatiling tahimik bago marahang nagsalita, Rimei, aalis na ako bukas. Habang nagtatahi ng damit si Rimei, bigla siyang napatigil, bahagyang nagulat sa narinig. Habang makikita si Rimei sinabi pa mula sa labas ng ating bida na patawad, dahil hindi ko matutupad ang iyong kahilingan. Hindi muna tayo magkikita sa loob ng mahabang panahon. Saglit na nanatili ang katahimikan sa pagitan nila. Si Rimei ay nakatigil pa rin, hawak ang tela at karayom, habang ang mga salita ay tila dahan-daang bumabalot sa buong silid na puno ng hindi masabi na damdamin. Sa loob ng kanyang baluti, dahan-daang may kinukuha ang ating bida, maingat ang bawat galaw na para bang may timbang ang bagay na hinahawakan niya. At ilang sandali pa, maingat niyang isinabat ang kinuha niya sa harap ng bintana. Tahimik ang galaw, walang ingay, walang biglaang kilos, parang sadyang maingat na iniiwan ng isang bagay bilang pamamaalam. Tahimik niya itong pinagmamasdan, hindi gumagalaw, habang ang hangin ng gabi ay marahang dumadaan sa paligid. At sinabi niya kay Rimei, bahagyang napatungo habang pinipili ang bawat salita, mag-iingat ka habang wala ako. Mula sa loob, makikita na napaluha si Rimei, ang mga luhay tahimik na damaloy habang pinupunasan niya ito gamit ang telang kanyang tinatahi. Sinabi pang ating bida habang umaalis na ipinapangako ko. Babalik ako. Makikita sa labas ng pintuan ang iniwan niya, ang kalahating toka na pagkakakilanlan ng kanilang pamilya. Tahimik na nakasabit at sinisinaga ng malamlam na liwanag ng gabi. At sumapit na ang umaga. Mula sa hanay ng mga abalang tao, biglang may sumigaw, mag-ingat kayo. Ang mga supply na yan ay katumbas ng ilang taon ninyong sahod. Dagdag pa nito habang nagkakarga sa kariton ang mga tao, nabila sa inyo. Sinigawan pa sila ni General Mo Yang, mag-ingat kayo. Ang mga supply na ito ay para sa ating mga kasamahan. Sa harap ng labanan, mabilis na napabilang ng tingin si General Mo Yang, ang mukha ay agad naging seryoso habang tahimik na sinusuri ang paligid. Nakita ni General Mo Yang ang ating bida, na tahimik lang na nakasakay sa kabayo, nakayuko at nakatingin sa ibaba. Sinabi ni General Mo Yang sa kanya, ang tinig ay kalmado ngunit may bahagyang pang-uusisa, hindi ka pa ba nagpapalam sa binibini? Napangiti ng bahagya ang ating bida, may halong lungkot at pag-amin sa kanyang mukha. Mahina niyang sinagot, hindi pa, tila nagtatampo pa rin siya. Habang nakatingin siya sa ating bida, tahimik na naisip ni General Mo Yang, sa anumang aspeto, ang labanan ay hindi lugar para sa mga personal na tali o pag-aalinlangan.
Ang makita ang ganitong mukha sa gitna ng tunggalian ay mag-iiwan lang ng panghihinayang, marahil ay mas mabuti ang malinaw na paghihiwalay ng tungkulin at damdamin. At pagkatapos, sinabi ni General Moyang, ang tinig ay diretso at may awtoridad, aalis na tayo, kaya sumunod ka na. Agad namang sumagot ang ating bida, opo. Binaling ng ating bida ang kabayo sa gilid, mahigpit ang hawak sa renda habang inihahanda itong umalis. Sabay niyang sinabi, tara na. Napalingon siya nang marinig ang sigaw, Master. Sandali lang po. Pagkalingon niya, mahinahon niyang tinanong, Yaya. Ano po yun? Habang inaabot ng Yaya ang damit, maingat niyang sinabi, pakiusap, kunin mo ito. Ipinapabigay ito sa iyo ng binibini. Nagulat siya at napasabi, ito ay. Ngunit hindi niya naituloy ang sasabihin. Napangiti siya ng bahagya, sa isip niya, mahina niyang naisip, kaya pala hindi niya ako hinarap sa loob ng 3 araw. Mula sa mataas na lugar, makikita si Rime na nakatayo sa tabi ng malaking puno, tahimik na nakatanaw sa ibaba. At mula roon, makikita niya silang papalayo na, unti-unting gumagalaw ang hanay ng mga tao at kariton sa daan. At habang mahigpit na hawak ni Rime ang token, mahina niyang sinabi sa sarili, kailangang manatili kang ligtas. Songga. Makikita si Rime na patuloy na nakatingin sa direksyon niya, hindi gumagalaw habang unti-unting lumalayo ang hanay sa ibaba. Lumipas ang ilang araw, at nakarating na sila sa pinangyayarihan ng labanan. Sa malawak na kapatagan, makikita ang taong nakasakay sa kabayo, ang kanyang sigaw ay umaalingaw-ngaw habang nagbibigay ng utos na patayin ang mga kaaway mula sa Central Plains. Dagdag pa nito habang itinutok ang kanyang espada sa harapan na makikita ang isang tao na nakatayo na ayan na siya. Ang munting lobong pumapatay, pabagsakin niyo siya. Mula sa harapan ng ating bida, makikita ang mga nakasakay sa kabayo na pinaangat ito, at ang kanilang mga sandata at handang kumilos. Sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo ang bida sa harapan nila, hindi umaatres, hindi rin sumusugod, kundi nakapirmi lamang. Kalmado ang tindig ngunit mabigat ang presensya. At dito na po nagtatapos ang 12 kabanata. Ika-13 kabanata, sa pagpapatuloy. Mula sa madilim na kalangitan, makikita ang mga hanay ng kalaban ng Central Plains na mabilis na sumusugod sakay ng kanilang mga kabayo. Ang yabag ng mga kabayo ay umaalingaw sa kapatagan, habang ang alikabok ay unti-unting tumataas at bumabalot sa tanawin. Mula sa hanay ng mga kalaban, may sumigaw ng malakas habang papalapit ang mga kabayo, ang tinig ay umaalingaw sa kapatagan at nag-uudyok sa kanilang puwersa na sumulong. Nasinigaw na patayin ang mga kampan ng Zhongyuan o Central Plains. Nangangalit ang mga ngipin ni General Moyang habang sumisigaw siya ng utos, lahat kayo, kumilos. Pigilan sila. Agad na kumilos ang kanilang hanay, nag-aayos ng pormasayon at humahanda sa pagsalubong sa papalapit na puwersa ng kalaban. Sa gitna ng kapatagan, lalo pang umiigting ang tensyon habang ang dalawang panig ay naghahanda para sa sagupaan. Agad na makikita ang salpukan ng magkabilang grupo sa gitna ng malawak na kapatagan. Ang mga nakasakay sa kabayo mula sa kabilang panig ay mabilis na sumasalubong. Habang ang hanay ng Central Plains ay matatag na humaharang at kumikilos bilang depensa. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbangga ng sandata at yabag ng mga kabayo, at sa gitna ng alikabok at tensyon, naghalo ang galaw ng dalawang puwersa sa isang magulong sagupaan sa ilalim ng madilim na kalangitan. Patuloy ang kanilang sagupaan sa gitna ng kapatagan, at ang sigawan at utos ay nagkakapatong-patong sa gitna ng kaguluhan. Na may tinamaan sa leeg na agad na tumalsik ang dugo nito. Sigaw pa nito habang patuloy na winawasiwas ang kanyang espada sa gitna ng kaguluhan. Inuutusan ang kanyang mga tauhan na huwag mag-atrasan at huwag magdalawang isip sa gitna ng labanan, kundi ipagpatuloy ang pagsalakay ng buong lakas hanggang tuluyang mapagtagumpayan ang sagupaan at walang itira sa kanila, kahit na isa. Bigla namang nakuha ang atensyon nito sa gilid nang may marinig siyang sigaw ng isa sa kanyang mga kasamahan na humihingi ng tulong. Natulungan ninyo kami, na ikinagulat at ikinapukaw ng kanyang pansin, dahilan upang mapalingon siya agad sa direksyong pinanggalingan ng boses habang bakas sa kanyang mukha ang pagtataka kung ano ang nangyayari sa kabilang bahagi ng labanan. At nang tuluyan na nitong makita ang pinangyayarihan,
Agad niyang nasalayan ang kanyang kasamahan na pinapabagsak ng ating bida na winawasiwas ng kanyang sandata ng buong lakas. At makikita ang mga kalaban na isa-isang tinatamaan ng malakas na puwersang tila humihiwa sa hangin. Dahilan upang mawalan sila ng balanse at hindi na makasabay sa mabilis na galaw ng ating bida, na patuloy na umaatake ng buong husay at hindi nila magawang pigilan o salagin ang bawat kanyang pagwawasiwa sa gitna ng magulong labanan. Makikita naman ang labis na inis ng lider ng kalaban, na napakagat na lamang ng kanyang mga ngipin habang pinapanood ang sunod-sunod na pagkabigo ng kanyang mga tauhan. Agad itong sumugod sakay ng kanyang kabayo, mabilis ang takbo habang nag-uumigting ang galit sa kanyang tinig. At buong lakas na sinigaw na isa kang halimaw. At nang tuluyan itong makalapit sa ating bida, bigla nitong pinatigil ang kabayo sabay pinatayo, at buong tapang na sumigaw ng lalabanan kita. Ikaw na munting lobong pumapatay. Habang tahimik lang na nakatayo ang ating bida sa harapan niya ng matatag. Makikita sa kanyang mukha ang pawis na unti-unting dumadaloy habang mariin niyang binigkas, kayong lahat. Hindi kayo tao, at kasabay noon ay mas mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata. Winasiwas niya ang kanyang sandata ng buong lakas habang muling sumigaw, kayo ay mga halimaw. Na may halong galit at pagod, at bawat indayog ng kanyang armas ay tila ba nagbabadya ng mas matinding sagupaan sa pagitan nila ng kanyang mga kalaban sa gitna ng magulong labanan. Buong lakas niyang itinusok sa unahan ang kanyang sandata, mabilis at eksaktong galaw na tila sinabayan ng kanyang matinding determinasyon. At natapos ang labanan sa araw na yon. At sumapit na ang gabi, dahan-daang bumalat ang dilim sa buong kapaligiran, at matapos ang maghapong paglalaban, nagtayo sila ng kampo bilang kanilang pansamantalang pahingahan. Mula sa di kalayuan ng kampo, nakatayo ang ating bida, tahimik at nakamasid sa paligid habang ang liwanag ng apoy ay bahagyang sumasalamin sa loob ng kanilang kampo. Napatingala siya sa langit, pinagmamasdan ang mga bituin na unti-unting nagliliwanag sa madilim na kalangitan, habang sa kanyang isip ay tahimik niyang binigkas. Nakaligtas na naman ako sa isa pang araw. At pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin at pinagmasdan ang kanyang kamay. Habang tahimik niyang pinagninilayan ang mga nagawa at ang bigat ng bawat laban na kanyang kinaharap. Makikita sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang nakalaban, namuti ang mga mata at wala ng sigla. At ang dugo ay sumabog sa unahan nito. At napaliit ang kanyang mga mata, tila mas lalong lumalim ang iniisip, hanggang sa tahimik niyang nasabi sa kanyang sarili. Sino ba talaga ang tunay na halimaw dito? Habang naiisip niya ang mga pangyayaring naganap sa kanilang labanan, isa-isang bumabalik sa kanyang alaala ang bawat sandali, ang sigawan, ang pagod, at ang bigat ng bawat desisyong ginawa, na lalo pang nagpapalalim sa kanyang pagdududa at pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pagiging mandirigma. Bigla namang dumating si General Moyang mula sa gilid, marahang lumapit sa kanya sa gitna ng tahimik na gabi, at sa mababang tinig ay nagtanong, hindi ka ba makatulog? Dagdag pa nito sa kanya na iniisip ko lang na ang labanan bukas ang pinakamalaking kakaharapin natin hanggang ngayon. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na gising ka pa pala, General Moyang. Sumagot ito sa kanya na napakatigas ng ulo mo, sabi ko naman sa'yo tawagin mo akong kuya kapag tayo lang ang magkasama. Sinabi pa nito sa kanya habang mas lumapit na tumingin sa malayo na iba ka rin. Sinusunod mo lahat ng utos nang walang reklamo pero ayaw mo talaga akong tawagin kuya. Kahit anong mangyari, napasabi naman ng ating bida na paumanhin. Sinabi pa niya habang pareho silang nakatingin sa malayo na 3 taon na rin ang lumipas mula nung dumating ka rito. At tinanong siya ng ating bida na anong nararamdaman mo, ngayong alam mong makakauwi ka na kapag natapos ang labanang ito. Dagdag pa niya na napatingin sa kanya si General Moyang na ayos lang ba talaga. Naiisip pa niya ito habang sinasabi na hindi ko na nakikita ang mga tao bilang mga tao. Marahil ay nababaliw na ako. Tahimik namang napatingin ng seryoso si General Moyang sa kanya, ang kanyang mga mata ay matalim ngunit may bahid ng pag-unawa. Tila sinusuri ang lalim ng kanyang pinagdadaanan habang nananatili ang katahimikan sa pagitan nila sa ilalim ng malamig na gabi. At sinabi niya sa ating bida na napatingin siya na dahil ba ito sa binibini? Habang bumabelang si General Moyang sumagot siya na hindi. Ano lang kasi, na biglang sinabi niya sa ating bida na hindi mo kailangang itago yan. At huwag kang mag-alala, at nakangiting sinabi pa nito sa kanya na kung ang binibini ang pag-uusapan, papanig siya sa iyo anuman ang gawin mo. Mauuna na akong pumasok.
Siguraduhin mong tatawagin mo na akong brother sa susunod. At naiisip niya ang kanyang kuya habang sinasabi sa kanyang isip na patawad, General Mo Yang. Para sa akin, ang pagtawag sa isang tao na kuya ay sumisimbolo pa rin sa taong nang iwan sa akin. Dagdag pa niya habang nakatingin dito na ngunit balang araw, tatawagin din kita ng ganoon. Balang araw, sisiguraduhin ko ito, ngunit ako, hindi ko kayang matupad ang pangakong yon. At sumapit na ang umaga, muling sumiklab ang labanan habang ang unang liwanag ng araw ay tumama sa larangan, at makikita ang mga kalaban na nakasakay sa kanilang mga kabayo na sabay-sabay na sumusugod, ang yabag ng kanilang pag-atake ay umaalingaw sa lupa, hudyat ng panibagong araw ng sagupaan. At sinigaw nito habang nakataas ang espada, huwag magtitira ng nakatayo, pabagsakin silang lahat. Habang umaalingaw ang kanyang utos sa buong hanay, at kasabay nito ay lalong sumidhi ang pagsugod ng mga kalaban sa gitna ng muling naglalagablab na labanan. Nanginginig naman ito habang pilit na pinipigilan ng takot, saka napasigaw ng, harangin niyo sila. Habang mabilis na inuutusan ang kanyang mga kasamahan na bumuo ng depensa at pigilan ang tuloy-tuloy na pagsalakay ng mga kalaban sa gitna ng kaguluhan. At isang rumaragasang hanay ng mga kabayo ang dumaan sa kanila, mabilis at mabigat ang kanilang pagsalakay. Kaya't napaurong ang mga nakaharang at napahiyaw sa sakit ang ilan dahil sa lakas ng banggaan at tapak sa gitna ng magulong labanan. Napasigaw naman si General Mo Yang, anong nangyayari rito? Wala pa rin bang balita mula sa unit sa likuran? Habang bakas sa kanyang tinig ang pag-aalala at pagkaapurahan, sabay lingon sa kanyang mga tauhan na naghahanap ng sagot sa gitna ng nagkakagulong labanan. At isang sundalo ang mabilis na lumapit mula sa kanyang likuran, hingal at bakas ang takot sa mukha. Saka nagsalita, General Mo Yang. Ang unit sa likuran, umatras na lalong nagpabigat sa sitwasyon habang unti-unting lumalala ang kaguluhan sa larangan ng labanan. Napakagat na lang ng mga ngipin si General Mo Yang sa labis na inis. At malakas niyang sinigaw, puno ng galit at pagkadismaya, ang duwag na tarantadong yon, si So Jongjong. Habang umaalingaw ang kanyang tinig sa gitna ng kaguluhan. Mula naman sa itaas na bahagi ng labanan, makikita ang mga kalaban na nakamasid sa kanila. Tahimik ngunit mapanuri, habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa ibaba at tila hinihintay ang tamang sandali upang muling sumugod. At tumawa ito ng malakas, may halong pangungutya, habang sinasabi, binuksan talaga nila ang likuran para sa atin. Mga baliw talaga ang mga Hangul mula sa Central Plains, na lalong nagbigay ng kumpiyansa sa kanilang panig habang minamasdan nila ang kahinaan sa depensa nila. Sinabi naman ito ng may halong paghamak. Nagpaalipin sila sa agawan ng kapangyarihan sa halip na tutukan ang kaligtasan ng kanilang bansa, mga peste, habang patuloy na minamasdan ang kaguluhan sa ibaba, tila lalo pang pinapatibay ang kanilang loob sa nalalapit na pagsalakay. Dagdag pa ni Oirat kay si Tejar, habang nakamasid sa malayo, ganyan talaga ang mga tao sa Central Plains. At biglang lumipat ang eksena sa bahay ni Rimei, kung saan tahimik ang paligid at kabaligtaran ng kaguluhan sa larangan ng digmaan. Hawak niya ang token na iniwan ng ating bida na si Song Baek. Nakatitig dito ng matagal. Sa kanyang likuran, makikita ang kanyang yaya na tahimik lamang siyang pinagmamasdan. At bahagyang yumuko ang yaya sa kanya, saka marahang nagsalita, binibini. Dagdag pa nito sa kanya na mayroon po akong balita. Tahimik na sumagot si Rimei, sigurado akong nasabi ko na hindi ko tatanggapin ang alok ni Lord Sean. Sabihin mo sa kanya na bumalik na siya. Agad siyang napalingon at tila nabuhayan ang mukha nang marinig ang sinabi ng kanyang yaya, may balita po tungkol sa Young Master Song Baek. Agad siyang tumayo at walang pag-aalinlangang nagmamadaling pumunta, bitbit ang kaba at pag-asang bumabalot sa kanyang dibdib, habang mabilis na tinatahak ang daan patungo sa kinaroroonan ng balita tungkol kay Young Master Song Baek. Masaya siyang napabulong sa kanyang isip, sabi nila aabuti ng mga 3 taon, sa wakas. Habang lumalakas ang tibok ng kanyang dibdib sa halong tuwa at pananabik, tila hindi niya maikubli ang pag-asa na dala ng balitang kanyang maririnig. At biglang umalingaw ang isang malakas na paghampas ng kamay. At makikita ang hindi makapaniwalang mukha ni Dongbang Chanho, halatang gulat at hindi agad matanggap ang narinig, habang mariin niyang sinabi, totoo ba yan? Sumagot ang sundalo habang nakaluhod, opo, totoo po.
na may halong kaba at paggalang, habang hindi maikubli ang bigat ng balitang kanyang dala sa harap ni Dongbang Chanho. Sinabi pa nito habang napapikit ng isang mata na, ang buong hukbo ni General Moyang ay naubos ng lahat. Nanlaki ang mga mata sa gulat ni Dongbang Chanho sa kanyang narinig, at halos hindi agad makapaniwala sa balita, kaya't napabulala siya ng, ano? Habang bakas sa kanyang mukha ang pagkabigla at pagkalito sa bigat ng impormasyon na ibinalita ng sundalo. Sa mismong sandaling yun, narinig ni Rime ang pahayag, at bigla siyang bumigay, napabagsak at halos mawala ng malay sa sahig dahil sa bigat ng balitang kanyang narinig, habang mabilis namang napalingon ang kanyang ama sa kanya. Bakas ang gulat at pag-aalala sa nangyari. Agad na sumigaw ang kanyang ama na Ray, bilis, tawagin niyo ang doktor. At muling lumipat ang eksena sa larangan ng labanan, kung saan makikita ang mga tumpok ng bangkay na nakahandusay sa gitna ng lupa, habang sa itaas ay tahimik na umiikot at lumilipad ang mga ibon, at tinutuka ang mga bangkay. Napalingon ang ibon sa gilid, tila nabalisa sa biglaang paggalaw o tunog sa paligid. Sa kinatatayuan nito, biglang gumalaw ang isang anyo sa gitna ng mga nakahandusay. Dahilan upang agad na mapalipad ang ibon palayo, dahil sa isang taong bumangon. Tahimik na tiningnan ng ating bida ang kanyang paligid, dahan-daang iniikot ang kanyang paningin sa mga bakas ng nagdaang labanan. Tahimik na tumayo ang ating bida, dahan-daang inyaangat ang kanyang katawan mula sa kinauupuan habang pinapakalma ang sarili. Hinawakan niya ang kanyang brasong tinamaan, at ramdam ang mainit na dugong dahan-daang umaagos mula sa sugat, ngunit sa kabila nito ay nanatili siyang nakatayo. Naglakad siya ng dahan-dahan, bawat hakbang ay mabigat at mabagal habang unti-unting humihina ang kanyang katawan dahil sa sugat at pagod, hanggang sa ilang sandali pa ay tuluyan siyang natamba sa lupa, tila nauubusan ng lakas sa gitna ng katahimikan ng wasak na larangan. Natamba siya sa gitna ng mga bangkay ng kanyang mga kasamahan, at habang nakahandusay ay nanginginig ang kanyang katawan, bakas ang matinding pagod at sakit. Habang napangiwi ang kanyang mukha sa hirap at bigat ng kanyang kalagayan. Lumiwanag ang kanyang mga mata, kahit nanghihina at halos hindi makatayo, habang marahan niyang binigkas, huwag kang mag-alala, Rime. Hindi ako mamamatay, kailanman. Na may halong determinasyon at matinding kagustuhang lumaban sa kabila ng kanyang sugat at pagkapagod. At dito na po nagtatapos ang 13 kabanata.